May nag-comment nga sa atin dito netong nakaraan lang. Sabi niya dito, paano daw nilalagyan ng external waste ink tank ang 8050? For sure ako, etong nag-comment na to ay bago lang sa ating nanonood dahil madalas ko namang sinasabi sa inyo na ang Epson 8050 ay ang kinapangit niyan ay ang pagkakaroon ng maintenance box. Pero ang sinasabi ko nga sa inyo, kapag gagamit kayo ng pigment ink, ang unang-una ninyong gagawin ay ang pag-i-install ng external waste ink tank. Pero ang mga bagong printers kasi ngayon, meron na siyang mga tinatawag na maintenance box. So ang maintenance box, eto na yung pinaglalagyan ng mga waste ink. So once na mapuno to, bibili ka ng bagong maintenance box na nakikita nyo naman na napakamahal, 1,700. So yung iba ang ginagawa, bumibili sila ng mga third party maintenance box na nagkakahalaga lang ng 500, at yung iba naman ang ginagawa, binibilihan nila ng panibagong chip. Kasi itong chip na to, ito yung merong counter or merong siyang program na once na ma-reach mo yung numbers na yon, certain numbers na yon, hindi na siya gagana at kailangan mo na siyang palitan or i-reset. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung resetter. Nagkakahalaga siya ng 1,980. So ito, lifetime mo na itong magagamit, at kung ayaw mo naman na bumili ng resetter dahil napakamahal, papalitan mo na lang ng papalitan yung chip. Natatanggal yon dun sa maintenance box. Makikita nyo dito, eto, meron siya ditong yun nga, yung parang SIM card. Tatanggalin nyo lang yon, tas palitan nyo ng panibagong chip. So ayun, good to go na yon. Tapos nasa sa inyo kung gusto nyong labahan yung mga sponge, eto no, kagaya na ito, yung sponge or papalitan ninyo. Pero napakabilis lang naman niyang malabhan. Linisan nyo lang gamit yung tubig. Pero mabalik tayo dun sa katanungan nung nag-comment sa atin. So sasagutin ko ng straightforward. Sa ngayong mga panahon na to, wala pang naglalagay ng mga external waste ink tank. Sa pagkakaalam ko, sa ngayon wala pang mga naglalagay. Wala pa silang nakikitang way around yung mga matatalino dyan. Pero meron akong na-research, meron akong nakita dito somewhere in the internet. Ang ginawa niya sa kanyang maintenance box, nilagyan niya ng hose. Ito yung maintenance box na tinatawag. Kasi once na mapuno to, ang ginagawa ni Epson, hindi ka na makakapag-print. Once na mapuno to, or kahit hindi pa mapuno to, ang mapupuno lang yung chip, hindi ka na makakapag-print. So para ma-prevent nga yung pag-apaw nun, merong certain amount or counter or bilang yung chip na yun para hindi mapuno. Kasi kapag mapuno or umapaw, masisira yung mga board mo dyan. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga bagong printer, nasa ilalim na mismo yung mga board. So kapag umapaw to, masisira yung board pag nagbasa, o syempre magso-short circuit somewhere, mga something, mga ganon. So nasa sa inyo kung pag-i-eksperimentuhan nyo, i-DIY nyo. So tanggalin nyo tong eto, yung nakatakip. So gayahin nyo etong nag-DIY na to, nilagyan niya ng hose. Pero kapag ginawa nyo to, kailangan nyo pa rin ng resetter. So kailangan nyo pa rin nung chip. Ayan o, ito yung chip, ito yung resetter. So ginawa niya para lang hindi mapuno etong sponge niya dito. Ginawa niya, nilagyan niya ng external waste ink tank doon na sa labas mapupunta. Pero hindi nyo pwedeng tanggalin yung chip na nakalagay dito kasi hindi gagana yung inyong mga printer. So sana natutunan nyo. Sa mga matagal nang nanonood sa akin dito, alam naman na nila to, itong mga details na to. Pero wag kayong ma-discourage dahil sa pinagsasabi ko na kung pangit etong Epson 8050. Nasa sa inyo na yan kung eto yung gagamitin ninyong mga printer. Ang sinasabi ko na lang naman dito kung ano yung mga downside niya. Pero napakaganda din netong Epson 8050 when it comes to speed ng printing dahil napakabilis niyang mag-print kung ikukumpara mo sa mga Epson 805. Ang talagang bentahe lang netong Epson 805 na to, wala siyang maintenance box. Tsaka pwede kang mag-install ng waste ink tank na external. Kagaya nga netong Epson 805 ko, napakaganda pa rin talaga niya. 2 years na siya sa akin, and then plano kong bumili ulit siguro ng isa pa para nga dun sa additional photo booth ko. Kaya nagre-research din ako tungkol dito sa 805 kasi hindi pa rin ako makapag-decide. Natatakot pa rin ako baka masayang din yung pera ko dahil syempre kahit pa paano mahal pa rin yan. Kaya sa tingin ko mag-805 pa rin ako. Hindi naman kasi sa akin kahit pa paano nagmamatter
matter kung mabilis mag-print yung Epson 8050. Ang gusto ko lang yung tibay, kung tatagal sa akin yung printer, yung talagang mababawi ko yung puhunan ko. Kaya for now, ayoko munang bumili ng mga may maintenance box. So kung naalala nyo sa mga nakakapanood sa akin, ang binili kong bagong printer etong Epson 5290 dahil wala siyang maintenance box, at napapansin ko medyo tumataas na yung presyo netong Epson 5290. So minsan etong Epson 5290 nakikita ko 15,000 or 14,000 kasi malapit na rin itong ma-phase out dahil dun sa Epson 5590. So mangilan-ngilan na lang yung mga nagbebenta nito. So buti nakabili pa ako ng 5290 na desktop printer nga na to. So ayun lang, sana natutunan nyo na hindi nalalagyan ng external waste ink tank etong mga Epson 8050, pero nasa sa inyo kung i-DIY nyo, kung gagayahin nyo etong strategy netong nagbablog na to, netong ang YouTube channel niya, Flex Mackenzie. I-search nyo na lang to. Ayun o, kung makikita nyo, nilagyan niya ng hose papunta dun sa external waste ink tank niya. Ito, ganyan yung ginawa niya. Pero sa ganitong mga galawan, kailangan nyo pa rin ng chip. Kailangan nyo pa rin ng ganito. At kailangan nyo pa rin ng resetter. Kasi nga hindi naman gagana yung maintenance box kung walang chip, kung walang ganito. Ang ginawa lang niya para hindi malalagyan yung maintenance box niya at dito na mapupunta sa bote, nilagyan niya ng hose. So, ganun nga lang naman talaga yung gagawin. So, maaring etong printer mo na to, maaring butasan mo dito sa parting to para lumabas yung hose, para hindi na to mapupuno. Pero ganun pa rin ganun pa rin yung magkakaroon lang ng mga butas-butas yung printer mo, nasa sa inyo, diba? So, kung i-research nyo, wala pa nagtatangka na lagyan ng external waste ink tank, yung 8050. Wala pang makikita. So, usually, mga lumang printers pa, ayun wala pang makikita na nag-i-install ng external waste ink tank. So ayan, eto kagaya nito Epson 18050 DTF converted. Panoorin nyo to kung may mga external waste ink tank to, pero tignan nga natin kung nalagyan niya ng kung paano yung ginawa niyang way around dito. Eto so sa tingin ko wala rin siyang nilagay na external waste ink tank kasi eto yung maintenance box 'di ba? Wala siyang wala tayong makikita na external hose. Ito yung maintenance box. 'Di ba? So, sa ngayon, wala pang mga nagtatangka. Ito pinapakita niya yung resetter, waste ink pad resetter. So, ganun lang talaga yung way around. Ito yung chip na sinasabi ko sa inyo. So, nasa sa inyo kung tatangkahin nyo yung kagaya ng ginawa nito, binutasan niya yung kanyang maintenance box, tas doon niya isinalpak yung hose. So, ayun, paulit-ulit na lang yung mga pinagsasabi ko dito. Sana nagkaroon kayo ng idea kung magkakano yung mga presyo ng mga resetter, yung chip, 'di ba? So, ayun lang. Like, share, and subscribe. At tandaan, wag na wag magpapauto kay Idol Rapi. Nag-kinder ka, nag-high school ka, nag-elementary ka, tapos magpapauto ka lang. So, ayun. Goodbye. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento, sinadya mo na masolo.